Welcome to La Union! Sobrang ganda ng view dito, ka-Wonder. Look at this. Wow! So yung mga nakikita nyo maliliit na yun, shrimp po yun, Pwede kayong magpaayos ng tour. Ito sila ang ating hotel dito sa La Union. So ito naman, ka-Wonder, Thunderbird Resort dito sa La Union. Buddy, oy! Meron na! Ay, wow! Anong pangalan niyan, kuya? Secret Beach of San Fernando. Sa atin po ang West Philippine Sea. Hi mga ka-Wonder! Welcome back to another vlog. So this is the part 2 ng Maykan. So this vlog naman mga ka-Wonder, i-showcase natin yung mga local products. Pupunta natin yung mga pwedeng mga kasama sa itinerary natin dito sa La Union, Philippines. So punta tayo ng Aringay, may Rosario, may Damortis, at ibang places pa. At saka yung sikat na dito, yung sa may San Fernando, ganyan. So, sobrang excited ako. Anyway, ngayon is nandito tayo sa lunch area natin dito sa Rosario, La Union. So, let's go. Old house siya, ka-Wonder. O, tignan nyo. Ayan siya. So, anong meron dito? Empanada. Pero I think hindi empanada yung gagawin natin dito. Dito tayo magla-lunch today. I wonder, dito tayo sa Sagat Crust, dito sa may Rosario, Pangasinan. So, yung product nila dito is Linobian. So, yun yung pinaka-product nila. So, ganito siya. Linobian na siya kasi dinidikdik daw siyang ganun. Paano? So, ngayon naman, mag-i-start na silang mag-demo. So, this is mortar and pestle. So, kailangan daw nung kamote. Yung kamote daw, luto na siya. And as a trivia, yung kamote daw is nakakalason daw talaga. Pero depende siya sa preparation. Kung tinanggal mo daw yung nasa gitna is matatanggal na yung parang nakakalason na part. So this one is ilalagay na nila yung kamote. So yung ginagawa nila ngayon is pinipit-pit na nila yung kamote. Ayan. So ngayon naman itatry daw natin. Paano ba siya? Lo. To add a little flavor, actually yung ibang, this is a margarine, well, full butter iba na yun. Margarine ito, so margarine po yung nalo namin, tapos we first incorporate it para hindi naman pumalset, no? Oh, okay po. So yung mga nilagay na nila dito is yung mismong kamote, tapos nilagyan nila ng sugar, tapos margarine na rin. Wow. So nga, ang bango na niya. So ngayon naman, ang fini-feature nila is kung paano magluto ng ginundeng. This time, hindi po kami ginisa itong bagong namin. We use the classic one. Sa nanay ko po natutunan yun na igisa yung bagoong, ay sa lola ko, with gracilaria and halaan. So magti-taste test na tayo ng dinengdeng. So it's a Ilocano dish. So yung difference lang nito, ka-Wonder, lagi naman tayo kumakain ng dinengdeng, pero ito may grazilla. Bali seaweed daw siya and halaan. First time natin yun matatry. So taste test tayo. Yan siya, ka-Wonder, super fresh niya. Tsaka mainit-init pa. Tikman natin yung sabaw. Ano ba lasa, ma'am? Super mild lang nung lasa niya. And lasang-lasa mo yung mga gulay niya. Tapos iba rin yung ang sarap kasi talaga ng halaan sa sabaw. Kaya maganda rin na in-incorporate nila yung halaan sa mismong dish na to. Mas na-elevate yung lasa niya. Tapos try natin yung mga mainit. Try natin yung mga gulay. Habang mainit, Ako, I'd like to try. sige po. Ayan, kasama natin si, ano pong name mo, ma'am? Daisy, sir. Yan, si Miss Daisy ng La Union ka rin, ma'am, di ba? Opo. Ayan. Hi ka sa vlog, ma'am. Pero, sa isang ano. Okay. Ma'am, hi ka naman. Hi! Hello po. Sadya, nandito kami sa La Union. Mayat. Mayat nagimas. Naimas. Actually, mas sumarap siya kasi dahil dun sa halaan. Yes. Ito nga lang kapag ito, pag sinabaw mo to, hinalo mo siya sa, inano mo lang, pinakuluan mo lang, masarap na yung sabaw mismo. Matamis.
Ito naman yung halaan. Sarap. Ay, so, sana. Okay lang po. Sige, go. Ma'am, hi ka. Gusto mo? Yan. Si Miss Divine? Yeah. Yan, ng DOT. Welcome to my car. Yun, mayat. Okay, lunchtime, ka-wonder, here in Rosario, Sagat Grass. And ito yung kanilang hinanda. So, meron tayo ditong buntot ng kalabaw, kare-kare. So, meron tayo dyang kalabaw, tapos may veggies, and meron tayo ditong crispy pork adobo sa gata. And this one is, ito yung Grazilaria seaweed. So, salad yan. Tapos, ito yung kanilang empanada, pero linubian or kamoting kahoy yung nasa loob niya. Siyempre, rice. Let's eat. Unahin natin yung baka. Sheesh! Kayo muna. Yung sarap ng flavor niya. May buo-buo siyang mga peanuts. Ayan. Tapos try naman natin yung kanilang crispy pork. Okay. So, dinadobo daw nila to. Sarap. Narinig nyo yun? Super crispy nung balat. Super lambot din nung pork ka-wonder. Tapos hindi ganun kaalat yung sauce niya. Sarap ah. Oh. Sarap. Sunod naman natin tong empanada. So this is empanada na nilubian. Wow, yun yung tsura niya. Meron siyang kamoteng kahoy sa loob. May cheese. Meron siyang cheese. Oo nga, meron. Kakaiba to ah. Empanada na may dinubian. Gusto ko yung crust niya. Hindi siya yung parang sobrang tigas. At hindi rin siya yung sobrang soft na nagka-crumble na siya. Sarap. Yan, si Chef Noel, siya yung mga nagluto ng food, ang sarap. So, intervene muna siya. And itour ko muna kayo dito sa restaurant nila. Actually, maluwang naman siya ka-wonder. Ayan, ang mga seating capacity nila, siguro kasya ng 50. And nasa gitna sila ng field. Tingnan natin dun sa taas. Look at this. Medyo sila, mahilig sila sa mga old stuff. Ang galing oh, tingnan nyo to. Meron silang pa-jeep. And ito yung gusto ko ipakita. Kanina hindi ko to na-feature. Kasi diretso tayo sa demo. Meron silang old house dito. Tingnan nyo. Ooh, look at this. Grabe, ang old na ng bahay, ka-wonder oh. Pati yung mga ganitong kabayo. Tignan nyo oh, ang old na niya. May mga libro pa. And di ba, nakagamit pa ba kayo ng ganyang plancha, ka-wonder? Tapos, ganito naman sa ibang side. And ito, highway na po yan. Yan, may parking din naman sila. So, maganda. And ito naman yung view kapag sa baba. Pero alam nyo, ka-wonder, yung mga nito, yung mga wood and columns and mga beams niya na ginamit na wood is super tibay niyan. Madalas hindi sila inaanay. Pati itong mga ganyan na mga pintuan, madalas hindi sila inaanay. Pero syempre sa katandaan, ayan, may mga part na naanay na. Pero parang almost intact pa rin, pati mga columns niya. So, ang ganda. Lalo na't, siya, nasa field area siya. And highway lang po to ng Rosario. So, kain po kayo dito sa may Sagat Grass. Masarap yung food nila. So, ito yung mga food prices nila. Ito mismo yung address nila, ka-wonder, and contact number. Tapos, para magka-idea kayo. So, yung pakwat baboy nila nasa 200 plus. Mga tapsilog meron din sila. And ito yung ka-wonder, yung tinikman nating mga empanada. May tuna chicken, beef linubian. Pero yung the best seller talaga nila dito is yung linubian and yung dinengdeng, which is ito. Ayan, nasa 300 yung 10 pieces. So 30 per piece. May halo-halo din. And tignan natin kung magkano yung mga a la carte na food. So buntot ng kalabaw, nasa 450 siya. So good for sharing na rin yan. Ito pa yung mga ibang in-offer nila dito. So screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Punta na tayo sa next stop. Okay, ka-wonder, next stop after lunch is the Morty. So dito is gawa tayo ng daing, makikita natin. And also meron ng papayong ang Department of Tourism Philippines. Let's go. Ay, wow. Thank you.
Hi po kayo sa vlog. Thank you po. So ito, kung nasan tayo ngayon is Barangay Damortis, Santo Tomas na town or municipality dito sa La Union. So dito yung products nila. Pakita na. Yun. Fruities, food products, sukarap. Pear flavor. At tapos may apple din. Ayun, pero ano yung pinakamasarap po, ma'am? Lahat sila sir. Lahat. Yun. Tapos ito, mga daing. Ayan siya. So, ito yung price list nila. 200 grams. Ayan, screenshot nyo na lang ka-wonder para magka-idea kayo. Ito po, tigpo Oh, ito yung ano, di ba? 200 po dito sa line na to. Ano ang pangalan ulit nito? Ano po ulit pangalan nito? Espada po. Ayun, espada. Di ba ako ano dito? Tusok? Hindi po. Nakakta po yung pinakaulo niya. Opo. Tapos ito po, anong tawag po dito? Alamang. Anong pinakamasarap na product po dito? Jeff Rocks and Pampal Cookie. Tampal Puki? Asan yung Tampal Puki? Anong meron sa Tampal Puki? Sa Pampal Cookie. Ito. Crunchy. Maganda pa. Very crunchy na po to. Patingin po yung Tampal Puki. One-sided yan na mga isda. Ayun po, ito Ah. yung saltfish. Yung Pampal Cookie. So yan yung best seller daw nila. Tampal Puki. Ayan, kasama natin ngayon. Anong pangalan mo, sir? Kagawad Marianito Lubri. Yan, Kagawad Marianito. Marianito. Yan. Siya yung magtutour sa atin dito. Okay. So, sir, anong ginagawa nila ngayon dito? Sila yung nagdadaing. Nagdadaing po sila. Opo. Tinatanggal po yung pinaka-bone nila. Opo. Mga maliliit na isda. Ginagawang boneless. Anong mga isda po yung binibowless nila? Sulok at kahit mga maliliit na isda, kayang-kaya nila tanggalin yung buto. Opo. Then, after po ng boneless po, ano pong next na step? Next step, bukasan, tapos dadalhin yung Nandun banda. Bali dito po, sir, itong mga to, ilang araw na to? Ito po, yung mga natin, hindi na tinatanggal yung, kaya hindi ito tinatawag na boneless. Kasi, as what we know, yung pag hindi boneless, di ba, kinakain din yung buto nito. Opo. Kasi, it has something to do with health, no? Opo. Kaya lang, yung iba naman gustong-gusto talaga yung mga boneless. Yung mga Kasi ganun po. wala na yung tinik. Diretso kain na po. Diretso kain na po. Opo. Yan. Papakita ko lang po yung nandun, sir. Okay. Yun po. Ito yung mga nabukat-kat na po. Opo, ito. Boneless ito. Yun, ito yung mga bago, sir. Kakaano lang po niyan ngayon. Okay. Boneless. Maliliit, kayang-kaya nilang binoneless. Boneless. Opo. Anong isda po ito, sir? mga yan, mga sapsap. Sapsap Nakita to. po ninyo doon. Opo, yung maliliit po doon. Opo. Nakita ninyo, maliliit pero kayang-kaya nilang I-boneless. Ang gagaling nga po nila eh. Opo. Kaya lang dapat matalas yung nila, yung Yung pagsilyo. knife, oo. Yung knife nila. Opo, grabe. Bali, ilang ano po to? Alam niyo kung ilang isda po yung nandyan ngayon? Dami. I cannot even identify yung mga isda na Opo. Bali, sir, ano po yung ginagawa nila dun sa part na yon? Ano po? Dun sa part na po yun, anong ginagawa nila? Na sila, nagre-repack na sila. So nandun na yung mga finished product. Andun yung mga finished products opo. natin. Sir, anong ginagawa nyo kapag maulan po? Yun nga ang problema. Pag maulan, wala na kaming choice na kundi tago lang muna, and then pag umaraw, Ibibilad ulit. bibilad ulit. So umaasa But lang. there are times na nauulanan, kaya bumabaho. Yun din ang kalaban natin sa pagdadaing. Opo. Pero we are looking forward na ang Damortis, sir, na magiging daing capital of the North. Of the If North. not even in the Philippines. Yes Okay, po. Ano po yan? Pag tatry na po natin yan at i-promote po natin ang Damortis. Santo Tomas. Yun, Santo Tomas. Yes. In La Damortis Union. is barangay. Yes po. Municipality of
Santo Tomas. Ayan, so thank you Kagawad. Sige po, Hi po Marianito. Hello po, I'm Kagawad Marianito Padilla Lobrin. kayo. Ayan, salamat po sir. Ayan, andito naman daw ang repacking area nila. Hello po. Sir, video po ako ha. Anong isda yan sir? Espada po. Espada, parang ang liliit naman sir. Dalawang klase po. Merong mas malaki. Mas malaki. Mas malaki. Okay. Meron ako nakita doon parang mas malaki pa. Yung parang nakakat na siya ng ganyan-ganyan. Ayaw po. Ito po hindi na pwedeng may cut kasi ito tama. Manipis na. Anong mas masarap, yung ganyan o yung ganon? Parang parehas lang. din. Parehas Kasi lang. Parehas lang din silang kwan eh. Oo. Ilang taon ka nang nagaganyan, sir? Mga 5 years na rin. 5 years. Master mo na. Dito naman sa kabila, sir. Anong isda po ito? Sap po, sir. Sap-sap. Grabe ang lilit naman. Pwede hawakan? Pwede lang po. Ano, ganyan siya itsura nyo. Ito, ready to eat na to. Hindi pa sir. Ipiprito pa, syempre. Finished product lang po. Oo. Nabibilang mo kung ilang piraso sa isang, paano ba yung ano nyo, packing nyo? Kinikilo. Kinikilo talaga. Per kilo sir. Per kilo sir. Per kilo. Yung ganitong sap-sap po, ilang kilo? Magkano per kilo? Ayun lang. Hindi po. Doon yun, doon. Hindi siguro sir. Mga 250. Namin. Oo, depende. Okay, so taste test tayo ng squid po ba to? Tapos meron sila ditong sausawan. This is suka. Okay. Tikman natin ang Jeprox with their suka. So bagong ano lang to, prito. Narinig nyo kung gaano ka-crispy? Sarap. May rice po kayo? Wow. Naghanap ng rice. Ang sarap. Ang crispy. Hindi maalat. Sarap din ng suka. Anong suka to? Yung nandito? Magkano po yung original flavor? 80? Gusto mong danggain. Harap. Hi, Wonder. So, next stop natin, nag-travel tayo around 30 to 40 minutes. Nandito tayo sa Barangay Dulao, Aringay, La Union. So, dito meron silang fishing community. So, sobrang ganda ng ginawa nila. Look at this. Welcome to Dulao Mangrove Nursery. Panis. Wow, thank you po. Grab for Good Forest. Launch in April 2025. Bago lang. Mangrove planting ang meron dito. So, green program ng FEED or Forestry, Education and Environment for Development and iba pang mga agency. Let's go. Then we have our social media influencers. Hi po. Good afternoon po. Hello. How are you? Kamusta? Ay wow. Dulao Lagoon Mangrove Eco Park. And here's sa may Aringay. Mangrove conservation, community empowerment, biodiversity protection, sustainable future. Tingnan natin anong meron dito. So andito yung kanilang fishing. Ang ganda. Wow. Ganda. So bakawan siya, ka-wonder. Yung bakawan is the mangrove. Mamaya daw papakita kung paano daw yung mangrove nila. And hindi ko lang kung mag-fishing tayo dito. Ay ganda, may mga birds doon. So start na yung launching. Ayun. So ang dami ng mga launching na naganap doon kanina. Nagsalita yung Vice Mayor ng Aringay, Captain, and mga yung mga important people na para maging possible na magkaroon ng eco park dito sa Aringay. So, ang tumatak lang sa utak ko, alam nyo ba, ka-wonder, yung Aringay pala, Aringay na municipality dito sa La Union is, ilang barangays ulit sila? 24? Oo, 24. Tapos yung 19 doon is napapalibutan daw sila or outskirts sila ng river. So, Aringay River yung pangalan niya. And trivia, sabi ni Vice, yung Aringay pala, ka-wonder, is nanggaling kasi meron daw si Aring, si Ate Aring. Bakit kasi si Ate Aring nahulog daw sa ilog? Tapos medyo na lulubog-lubog na siya. So lumubog siya, tapos nung umaangat siya, Aring. Tapos sabi ng mga tao, ay, Aring, ay, Aring, ay. So nabuo yung Aringay
municipality here in La Union. Oo, di ba? May pa-trivia. Gusto mo yun? So, ngayon naman is, pupunta na tayo dun sa mismong mangrove. Here. Welcome to the Dulay Lagoon Mangrove Eco Park. So, bagong-bagong destination dito sa Aringay, La Union. So, pag naghahanap kayo ng activity na medyo, alam mo yun, malapit sa nature, punta kayo dito sa barangay nila and dito sa municipality nila. Hello po. Hi po kayo sa vlog. Ayan po yung mga taga Aringay, Dulao. Ate Delilah, hi ka sa vlog ko. Yan o, si Ate Delilah ng Aringay. Dito, kapag magbabalsa kayo ka-wonder, may provided sila na mga life vest. Hi po kayo. Huwag kayo pumaya. Kahiya. And sobrang ganda ng view dito ka-wonder. Oh, look at this. Wow. I really love nature trips. Oh, ang amazing oh. Tignan nyo si ate na local from Aringay. Nagbabalsa siya dito. And this one is fish pan ng shrimp. Ang lalaki ng shrimp nung inangat niya kanina. Mamaya papakita ko kung inangat niya ulit. And nandito na yung iba nating mga kasama. So paikot siya hanggang doon. Ayan, pinapaangat natin kay ate. Wow! So yung mga nakikita nyo maliliit na yan, shrimp oh, yun oh. Nagsisitalunan pa sila. Galing. Thank you po. Yung mga ganyan po hindi pa hina-harvest. Maliit pa. Yan yun, yan ganyan. Oh, lagot ka ate, may hinarvest ka. Di ka nagpaalam. Dito na tayo sa restored area. Dito sa may Dulao Mangrove Eco Park. So ito, yan mga bagong tanim pa lang. Pwede rin kayong boating. Ayan yung kasama natin. And ito yung sinasabi ko, may mga bundok pa dyan. Kaya sobrang ganda rin pumunta dito kasi nature, malapit talaga siya sa nature. And perfect pumunta dito ng sunset kasi para maganda na rin kayong mag-ikot-ikot. Di na mainit, medyo mahangin. And maganda mag-ikot-ikot. Kung gusto nyong pumunta dito ka-wonder, punta lang kayo sa local tourism office ng Aringay and pwede kayong magpaayos ng tour. Ito sila oh. Ayan oh. Oh, di ba? Barangay Dulao dito sa Aringay para maayos nila yung tour nyo dito. And ang ganda talaga ng Mangrove Eco Park na to ka-wonder oh. Medyo mahangin na and bababa na yung araw. Ito yung favorite na part ko dito ng mangrove na to. Look at this. Ganda. It's dinner time. So meron tayong rice. Ito po yung bangus. Yun, matatry na natin yung Aringay bangus. And ito po, wow, mushroom with, ano po tong green? Patola? Patola. Ano po to? Kilawin na bangus. No, galing oh. Tapos ito, pakbet na may crispy pork. And okay, ka-wonder, it's dinner time. So, look at my view naman, oh. Wow! The newly launched Dulao Mangrove Eco Park. Grabe, no? So, let's eat. Thank you po, Aringay, for this food. And finally, ka-wonder, masarap daw yung bangus dito. Let's try. Let's go. Let's see. And anong meron? Uy, boneless naman na siya. Yan. Tapos nilagyan ko na siya ng bagoong. Tapos nilagyan din ng kalamansi. And meron na rin siyang onion. Let's try. Uy. Yung milk fish nila is giving milk. Wow. Creamy siya. Ano? Oh, masarap. Masarap. Pero alam nyo. Ano ba? Isa pa. Sige. Baka sabihin nyo ano yung bias eh. Oh, ito. Masarap. Okay, so finally nakapag-check-in na tayo dito sa may hotel sa Bawang, La Union. So, room tour tayo, mabilisan lang. So, here's the main door, ka-wonder, and meron dyang window. And si Sir Mark yung ano natin.
Okay ka lang, magpakita. Yung ating roommate, so from Los Baños daw siya. So it's a I think double bed to. Hindi naman siya single bed kasi medyo malaki. So dyan, meron tayo dyang side table, may lamp pa doon. And pagpasok natin, medyo feel ko parang malaki kasi nga high ceiling siya. Tapos meron cabinet doon, and dito meron tayong working table, may salamin. Tapos dito meron tayo ditong TV, tapos dito ang may water, complimentary coffee, and meron din tayong electric kettle. Tapos hindi ko lang sure kung lahat ng staff or lahat ng mga clients nila na pumapasok dito is binibigyan ng fruits. Tapos meron tayo ditong mini freezer, mini ref. And walang laman yan. And ito, care of DOT. Ayan, Mycan. So meron silang binigay na tumbler, tapos meron pa tayo ditong souvenir from Smile Travel Tours. So sila yung partner na travel agency ng DOT. Anyway, punta tayo dito. Aircon dito, tapos may provided naman na electric fan, and ito yung ating toilet and bath. Meron bang toiletries? Actually, hand soap lang. Tapos doon may provided na bath gel. Tapos dito may shampoo. Ayan. Ganyan yung itsura ng kanilang toilet and bath. Ang pangalan ng hotel na to is Marand Beach Resort. So, sabi ni Ma'am Miss Daisy, yung kasama natin sa tour, beachfront talaga to ng Bawang. Kaso, late naka-wonder kaya hindi ko na mapapakita. Siguro tomorrow morning. So, kung ibubook nyo po ito, pwede nyo i-check sa Agoda and sa Klook. And gamit na lang po kayo ng mga discount codes natin. For Agoda, meron tayong hotel coupon that is WonderJ Agoda, all capital letters. To redeem, punta lang po kayo sa Agoda app, pindutin ng deals, enter coupon WonderJ Agoda, all capital letters for hotels, and for activities naman sa Agoda, use Agoda WonderJ, all capital letters for up to 5% discount. Kapag sa Klook naman, use my Klook promo code that is WonderJ Klook for up to 5% discount. So, good night mga ka-Wonder! Good morning mga ka-Wonder! Kamusta po kayong lahat? And it's our second day here in La Union, and andito pa rin tayo sa Marand Resort kung saan tayo nagstay. In fairness, ang sarap ng tulog natin. Nakatulog tayo ng mahaba, and kanina nag-sunrise din tayo, ka-Wonder. Play ko na lang yung video, nagpa-drone ako kanina habang sasalita ako. So, tapos na rin tayo makapag-breakfast, and time check, it's 7:57, and ang call time natin is 8. So, today, mag-snorkeling daw tayo, and pupunta tayo sa fishing community, and also explore pa natin, and titikman pa natin yung ibang mga pagkain dito sa La Union. So, sobrang nakaka-excite. So, tour ko lang kayo ng mabilisan dito sa resort. So, dyan yung room natin, 103. Ang maganda sa mga rooms nila dito is parang meron siyang labas na pwede nyong pagtambayan. And doon yung beachfront, ka-Wonder, yung nakita nyo dyan sa video. And dito, meron silang mini pool. Actually, malaki naman na yung pool nila. 1, 2, 3 layers siya. So, dito kahapon may mga naliligo na bata. Pwede dito. Doon yata yung medyo mas mataas. And also, magkaharapan lang. Ganyan lang din yung view. And dito yung breakfast area nila. Not sure lang kung everyday is buffet breakfast sila, or baka dahil marami lang guests kaya merong buffet breakfast. And malaki naman yung kanilang area ng kainan kasi meron dito extension and meron pa doon. So, ito yung pinaka-view ng ating hotel dito sa La Union. Specifically dito sa Bawang, La Union. So, let's go! Good morning! And just like that, andito na tayo sa San Francisco, California. Joke lang. San Fernando, La Union. And kung nakikita niyo yung likod natin, nasa beachfront na tayo. So, specifically, actually, andito tayo sa shoreline. Look at this. Ayan, Aureo na to. Isa yan sa pinaka-sikat na resort dito sa La Union. And andito tayo ngayon. Look at this. Meron silang sinet up dito na mga tent. San Fernando tayo. And dito tayo mag-snorkeling, magbo-boating, and also pupunta tayo sa isang fishing community. Magkano ba tayo ngayon? Banana boat? Actually, hindi siya banana boat eh. It's a dragon boat. Oh, nakaka-excite. Pakita ko sa inyo yung beach, ka-Wonder. Lapitan na natin. Kasi, alam nyo, parang ang linaw ng tubig dito. Kasi doon sa harapan ng resort natin, medyo black pa siya talaga yung sand. Dito, parang may white and black sand. And nakikita nyo ba? Sobrang ganda, oh. Wow! Ganda. So, punta muna tayo doon kasi mag-i-start na yung event natin. Okay, ang activity na ngayon ay snorkeling. Pero yung mga kasama lang natin mag-i-snorkeling kasi mag-fishing tayo, ka-Wonder.
So ito sila, si Sir Buboy. Ayan, hi. Ayan, enjoy your snorkeling. Actually, parang ang ganda talaga mag-snorkeling kasi ang linaw ng tubig sa part na to. Go, Mark! Ayan o. Ay, wala pa? Oo. Go, go, go! Ay, ganda mo dyan. Sino ka dyan? Ayan, yung mga bangkero nila. Ha? May demonyo? Ay, iba. Ayan. Tapos ito yung mga Coast Guard. May Coast Guard actually nakasama. Tapos mga bangkero, mga local dito sa La Union. Sir, hi naman kayo. Bye! Ipaglaban nyo ang West Philippine Sea. Ayan, ngayon naman is fishing na. Here tayo, sasakay. Fishing po. Ako sila ma'am, saan sila? Ayan, ito yung mga kasama natin sa fishing. Oh, dito tayo kay Kuya, oh. Yun, oh. Ang pangalan mo, Kuya? Rudy, sir. Rudy, Kuya Rudy. Manong Rudy. Ilang years ka ng bangkero? 30 years, sir. Oh, 30 years. Mas matanda pa yung ano, trabaho mo kaysa sa akin. Grabe. Kuya, wag mo kami itatao ba? Ay, life vest muna. Di ba? Step ka na, ha? Life vest muna for safety. Mamadali. Excited na kasi ako makahuli ng ano ng sirena. Meron ba dito? Ano mga nahuhuli dito? Marami dito, sir. Dito sa... O baka Shokoy, meron ba? Grabe siya sa Shokoy. Ayan na po, nasa harap nyo na po. Ay, hindi ikaw, ako. Ay, yay! Ito na, Ka-Wonder. Under na tayo. Dito na tayo sa... Ayun, si Kuya Rudy, tinutulak-tulak na niya tayo. So, apat tayo. Si Sir, si Ma'am, and si Paul. Kathleen, si Miss Kathleen. Ayan. Jong po, Jong. Tapos, yan yung mga staff ng DOT. And here's our view, Ka-Wonder. Grabe, sobrang linaw ng tubig, ha. May ganito pala sa La Union, oh. Ganito kalinaw na tubig. Look at this. Ito na yung sign nyo na mag-LU, mga Ka-Wonder. Hey! Ayan, papunta na tayo, Ka-Wonder, sa fishing area. Ano sa hula nyo? Makakahuli ba tayo ng isang shokoy? Mga balyena. Ano ba meron dito sa La Union? Tingnan natin. We'll see. May sirena. Baka shokoy, sir. Meron. Ganda. Ayan si Kuya. So itong nakikita nyo, Ka-Wonder, San Fernando pa rin yan, pero Poro Point daw. Diyan yung mga Coast Guard, ganyan. And dating military base ng mga US. Diyan daw din yung may white sand na beach dito sa may San Fernando, La Union. So ito naman, Ka-Wonder, Thunderbird Resort dito sa La Union. Ganda, ganda rin. Para kayong nasa Greece. Tapos nasa cliff sila area, so naka-elevate sila. Hindi ko lang sure kung maganda yung beach front nila kasi parang may bato-bato eh. So, andito na tayo sa West Philippine Sea and take note, sa atin po ang West Philippine Sea. Pinagtanggol talaga. So, andito na tayo ngayon at atin to. Ayan, kasama natin si Sir, anong Sir? Mark po. Mark, ano po kayo, Sir? Tourism officer po ng San Fernando. Yun, tourism officer ng San Fernando. So kapag gusto nyong ayos ng tours, punta kayo sa tourism office ng San Fernando. Hanapin niyo si Sir Mark. Ayan o. Siya rin yung MC natin kanina, ang galing. So actually, tumigil muna tayo dito sa gitna ng West Philippine Sea kasi hinihintay natin yung kasama natin. Anong mga isda na yung mga nahuli mong di mo makakalimutan, Sir Rudy? Yung mga sanggigi at saka yung mga octopus, sir. Octopus. Huli kami ng octopus. Ano yung sinisisid mo talaga yun? O... Hindi, sir, may ginagamit kami ng yung artificial. Okay. Sabi mo lang sa baba, pagka makikita yung pugita yun, hinahabol mo. Ang galing Tapos ilan na yung kilo ng pinakamalaking isda na nahuli mo? 80 kilos? Tuna, sir? Hindi lang naman isang isda. 80? Oh, Isang isda yan. oo. Sir, meron na tayong isang isda lang yun. Isa lang. 80. Uy, daw to. Nilalaman na nagpipilitan
fishing, yung ginagamit nila yung mga fishing rod. Okay. Ano kahit nasa atin para si Sir na magaling manghuli. Baka Baka makahuli tayo dito. Yun, gusto ko yun. So yung mahuhuli natin dito ka Wonder is iluluto nila chef doon sa doon sa beachfront. So nakaka-excite. Dapat may mahuli tayo kasi pag wala ko kuya, wala tayong kakainin. Paano? Ang diskarte ko kasi yung pan dito, kung walang kumain dito, iba naman yung ginagamit ko. Pwede bang i-share yan sa vlog, yung secret mo? Pwede daw. ano yung pinapain mo usually, sir? Uod? Hindi sir, yung kanto. Ay walang humuli. Ay walang humuli. Wala, ito yung Pinagbabawal na technique. Yung fishing rod, ito yung ginagamit ko. Katanayan yung pain ko nandito. Ilabas. Ano kayang pain ni kuya? Ayun, iba. Prepared pala si Sir Rudy. Okay. So, peking isda. Kasi shiny. Isda talaga. Okay. So, ito daw yung mga ginagamit ni Kuya Rudy na panghuli ng isda kapag hindi daw sila kumakagat sa pain nila. So, mapapansin nyo, mga shiny siya. Pero, mga hindi totoong isda yan. Pero mga techniques yan. Ganyan yan. Learn from the 30 years old, a 30-year experience. Oh, grabe. Ayan, si Kuya Rudy. So, hopefully may mahuli tayo. Third spot. Sana makahuli na tayo dito. Layo din ng natin. Mga 30 minutes din tayong nag-boat. Ay, naka-face mask pa rin pala. Awanan. Ay kayo. Please. Baka camera shy sila. Totoo. Feeling ko. Samot eh. Ayan na, fishing rod na. Iba na. Totoong na to. Totoong fishing na. Oh, panis. Meron ka agad. Oh, ay, meron ba? Meron? Oh, sabi sa'yo eh. Tama ka nga kuya eh. Pag ililipat mo sa kabila, yun ang makakahuli. Meron ba? Meron, andyan na. Padi, oy! Meron nga! Eh, ay wow! Anong pangalan yan, kuya? Dangge, no? Papakol. Pero kulay blue. Kinakain ba yan? Oo, sir. Oh, uy, wow! Ang ganda. Yun, meron ulit. Kaso mas medyo maliit, pero same lang siya dun sa isa. Ano yung pangalan ulit? Papakol. May sound pa siya. Nahuli mo ako. Ito namang spot na to ka Wonder, Secret Beach of San Fernando. So, Secret Beach daw siya kasi mahirap siyang puntahan at wala talagang access kundi magbabangka talaga kayo. Kaya secret pa rin talaga siya. And ito yung tubig dito. Linaw din, maraming mga corals din dito mga ka-Wonder sa ilalim mo. Pwede kayo mag-swimming. Doon nagano na lang sila ng parang tulda-tulda nila. So, ang ganda tumambay. Ayan sila, aura-aura sila dyan. Isang grupo lang yun nandito. Ganda. Hi ka-Wonder, so after nating mag-fishing, dito naman tayo nag-dock sa may San Agustin, San Fernando, La Union. Dito papakita nila yung salt making and yung daing making. So punta natin yung owner po ba si sir? Sila po yung namamahala po. Namamahala dito para mapakita natin kung paano nga ba ginagawa ang salt. Sir, anong name mo sir? Robert Andrada, Yan, Robert. Sir, taga taga Pangahala. San Agustin. Agustin po. Bali Opo, kayo po yung may-ari nitong Hindi po kami po asin. sa barangay na official, kami po yung nag-training ng asin making. Okay. Bali ang amin pong trainers dito ay mula sa Dimsu, dito sa Baknotan. Opo, sir. Sir, anong meron dito? Bali ito po yung namin, gawaan ng asin na panel na evaporation ang prinsipyo niya. Gumagamit po kami ng HDF film na isa itong technology na kung saan kung nabibilad siya walang chemical reaction sa tubig dagat. So ito sir, yung tubig dito, tubig dagat yan. Tubig dagat po yan within 4 to 5 days madadry up po siya at magta-turn into sea salt. Sea salt na pwede nang Pwedeng gamitin sa panluto. Opo, panluto, kung sa mga pandaing, bagoong. Bagoong din. Opo. Ito rin. Okay. So nasabi mo kaya dati sir, marami kayong ganito. Opo, marami kami. Nandyan yung iba.
Pero yun nga lang po na last year na tamaan kami nung bagyo kaya medyo nasira yung iba. So ngayon nagsisimula uli kami with this year. Ayan, hopefully no, maparami pa nila to para magkaroon din ng hanap buhay yung mga nandito sa may San Agustin. So dito sa gilid, meron na dito, makikita nyo, nag-aasin na, nagpo-form na sila. Form na po sila, kagaya Ayan. mga ano na po yan. Oo, pero 4 to 5 days lang, no? Kahit gabi, sir, ano, Ganyan lang po siya, nakasettle lang. okay, nakasettle lang. Sir, anong meron naman po dun sa kabila? Gawain ng mga fisher folks natin, yung daing na bangos. So, meron pong daingan dito, ganyan. So ito mga bangus na, boneless na po ito. Boneless na po siya. Ang dating. Ilang days po yan, sir? Ilang days siya ito? 1 day, no? Kasi actually, ito lang ngayon lang. Kasi sobrang init kasi, opo, no? At saka meron kami ginagamit na aluminum na daingan. Okay po. Sige po, ma'am. Ma'am, ano naman pangalan mo? Geraldine Flores. Geraldine po. So isa rin po kayo sa ano po nito, nag-aayos po nung ganito, daingan tsaka salt making. Ayan po. Thank you po. Okay, dito naman ipapakita nila. Ano pong meron dito, ma'am? Yung ginagawa po namin daing na bangus at saka yung bagoong po namin. Ayan, pakita mo yung product nyo, ma'am. Yung product namin na salt, Ito na yung sea salt. ito na yung finished product nun. Yung 4 to 5 days, ito na po yun. Ito yung plato kasi noon may mahangin kaya marumi yung ito yung maganda, yung nauna namin na harvest. Okay lang po hawakan, ma'am. Okay lang po. Sige po. Ito yung itsura niya, mga ka-wonder. So, ito, ano ba, bobo pa siya, ma'am, no? Ano yung iodized salt naman? Ay, may nilalagay na chemical yung iodized salt. Kaya siya sobrang pino. So, taste test natin yung sea salt na ginawa nila dito sa may San Agustin, San Fernando, La Union. Yun siya. O, ba't matamis? Joke lang. Joke lang, maalat, syempre. Aha. Sarap. Ito rin po yung ginagawa nyo na yung sa bagoong, no? Yes po, ito yung ginagamit namin panggagawa. Mm-mm. At saka yung sa daing namin, dito na rin po namin. Ito rin po. Okay po. Tapos ito po, alamang po to. Ay, ito bagoong. Yes po yan. Ayan, boneless dilis, bagoong. Bango. Yee! Welcome to La Union! Yee! So, dito na tayo sa harap ng Oreo. Sabi na Oreo daw. Ganda, ang ganda. Parang bago yung mga building nila. And ito yung harapan niya. Look at this. Ang ganda ng beach sa harap niya, no, ka-wonder. So, kapag ibubook niyo po yan, pwede nyo i-book sa Agoda and use my code WonderJ Agoda, all capital letters. And pag sa Klook naman, WonderJ Klook po for 5% discount. So, pag naghanap kayo ng hotel dito sa La Union, consider Oreo. Never pa ako nakapag-stay dyan. Malay nyo, soon, di ba? Baka punta tayo. Oreo, baka naman. Naghihintay lang po ako. Wow. Ayan o, ganda rin nung harapan niya. Ito rin selling point din nila to, in fairness, oh. Ganda nung beach nila. Yan. Ngayon naman, nandito pa rin tayo sa San Fernando Beach. And merong luto-luto daw. So, si Chef Xavier. Pero bago yan, doon kasing cook-off, inaayos pa nila. Meron dito, Cafe de Iloco. Cafe de Iloco, ito. Magkano po yung isang serving nyo na ganito? 105. Oh, yung coffee nyo, magkano? Same din po sila, sir. Oh, ayan, pasok na siya sa budget Parang market nyo, student din, no? Kayang-kaya ng student. Laki na rin nyo. Sarap, refreshing. Perfect siya sa, mainit na weather. So, thank you po. Isa ang pangarap, progresibong kinabukasan. Mahal ka namin, La Union, probinsya ng pag-asa at ngiti. La Union, El United. Thank you po. So, meron tayong token from San Fernando. Thank you.
Yeah. Wow. And after niya, sumayaw na sila. Tapos ngayon, magluluto na. Ayan, magluluto na si Chef Xavier. Yan o. Wow. Chef, anong iluluto mo? Paksiyo. Paksiw. Maasim ba yan? Yung paksiw mo? Titikman natin mamaya. Actually, Ka-Wonder, sobrang nakakatuwa pala. Itong mga in-experience natin dito sa may San Fernando ay pwede nyo na siyang i-book sa mismong local tourism ng San Fernando, wherein pagdating nyo dito, pwede kayong mag-boat, tapos pwede kayong mag-fishing, pwede rin snorkeling, and after nyan, kapag may nahuli kayong isda, is meron silang parang setup dito na pwede kayong magluto mismo nung paksiw na isda na nahuli nyo, freshly catch, and titikman nyo din mismo yung niluto nyo. So, ang ganda rin nung maging nila, no, project na to kasi hindi lang siya basta-basta kasi meron din siyang experience na pupunta pa kayo ng dagat wherein fishing mismo kayo, nakita nyo naman kanina, and meron pang cooking show na matututo pa kayo dun sa mga best of the best food nila dito sa may La Union, and matitikman nyo pa. So, ang ganda ng experience. So, punta kayo dito sa may San Fernando, La Union. Isa yan sa pinaka interested ako na nagawin dito sa may San Fernando, La Union. Tapos meron tayong dinakdakan, tapos meron tayong paksiw na niluto ni Chef Xavier. Tapos meron tayong barbecue and liempo, tapos meron pa tayong sinigang. Tignan nyo naman yung view natin, oh, grabe, $1 million view. Tada! Okay, it's time to eat. Tikman na muna natin yung dinakdakan. Ito. Oh my God, ang sarap. Oily. Parang nila to eh. Inihaw nila. Parang labot ng laman niya. So, perfect siya sa kaon. By the look pa lang ng gulay eh. Meron siyang patola. Talong. Squash. Aba, may shrimp din. Wow. Sarap. At syempre, mawawala ba ang liempo? Inihaw na liempo. Bakit ang sarap ng liempo kapag nasa beach ka, no? Anything na inihaw, ang sarap pag nasa beach. Pag may outing, hindi nawawala yung mga ganito, barbecue. Lambot ng barbecue nyo, ha? And next nating tikman is yung paksiw. Sigurado ko masarap to. Alam niyo kung bakit. Fresh kasi siya. Fresh na Kain na catch. po kayo. 299 lang. Oh my God. Sabi, sarap ng flavor niya. Sabi. Hi, Ka-Wonder! So, next stop natin is dito sa may Bangar, La Union. So, dito daw, meron tayong titignan na weaving. So, it's De Castro Loom Weaving. So, pakita ko siya sa inyo. Oh, tignan nyo, oh. Hindi ko alam kung anong meron dito, pero mamaya i-explain naman nila yan. And welcome to De Castro Loom Weaving. Patahian siya. Oh, amazing! Meron pa palang mga ganito. Galing mo. Wow, amazing! Natin si ma'am. Ano pong pangalan niyo po? Lisensya, Malano po. Lisensya. Ilang taon na po kayo? 79. 79. Wow. Ilang years niyo na pong ginagawa to? 25 years na. 25 years? Grabe, ang tagal na. So, ano po itong ginagawa niyo ngayon? Hand towel po. Hand towel. Opo. So, ano po yung tawag sa material po na yan yung ginagamit? Sinulid po at saka bartilya ito. Ito po yung barkilya. Oo. Tapos, sinulid. Sinulid. Tapos, itong ginagawa niyo po? Ito yung tapakan. Ito pong... Ay, hand towel po. Hand towel ito. Hand towel. Pero ang haba na po. Oo, yan.
Yan lang hanggang lang dito, oh. Maliit lang, hantawal, pamunos lang ng ibang tuwalya. Ayan lang. Ganyan lang po Oo, kahaba. oo, sa kamay lang, hantawal lang. Pamunos sa pinggan, ganyan. Opo. Kailan po ba na itayo itong loom weaving na to? Ay, matagal na, hindi lang 50 years. So mas nauna pa ito kaysa sa inyo po? Oo, hindi lang 50 years na ito. Okay. Bata pa. Wala Bata pa pa ka. po kayo. Oo. Meron na po ito. Oo. Ay, grabe. Bata, Dami na wala pala. pa, nauna pa sa akin. Opo. Bukod po sa hand towel po, ano po yung pwedeng gawin po na ganitong products po dito? Yung ng pamunas ng pinggan, yung ano ba yan? Table runner po? Opo, ayan. Pwede. Kung matapos, kung yung anong order, ayan ang ginagawa namin. Opo. Bali order na po talaga to. Naka-order na. So, ano pong tawag sa itong makina, itong buong ito po? Yung, Pilar. ano po? Pilar ito. Pilar. Pilar. Ito mga bara. Ito mga bara. Kaway. Tapos, dyan sa, may inapakan po kayo sa ilalim, no? Oo po, yung kawayan na tinatapakan. Opo. Kawayan. Para saan naman po itong mga kawayan po dito? Bulo. Opo, bulo. Ano ba yan? Para saan po ito? Ay, sa tapakan. Ayan, ito. Para Ito, pampabigat po? Oo, pang may mabigat. Mayroong Meron din sa laman, kabila. laman na buhangin at saka bato. Opo. Sige po ma'am, pwedeng kitaan nyo kami kung paano po ginagawa talaga. Yung ganyan. Ka-wonder, 5 minutes from dun sa loom weaving is nandito rin tayo sa Bangar. And nandito tayo sa Mantillas Pansiteria. So dito ka-wonder, meron sila ditong fresh Mickey noodles, molo, niladit. Quality noodles made daily. So yan yung mga makikita natin dito. So actually nagpapakita, meron na kaming nakikita dito. Meron silang mga knife. Ito product din daw ng Bangar. Tapos ito mismo yung... This is only 50 pesos. Oh, 50 pesos. Sinasandry nila from This is molo. Mantilla molo. So sikat na sikat yan dito sa Bangar. Ay, ka-wonder, mabuhay! Yan, si RD, Region 1. Thank you, sir. anong pangalan mo? Ano po pangalan niyo? Madalas ka ba dito? Medyo lang. Ano pangalan mo? Anaconda! Ingay nyo. Ito yung mga staff ng Kermit. Hi kayo sa vlog, ma'am. Ambay lang. Hey. We're here in Kermit, La Union. So, ang daming branches nito ka-wonder. Bestseller daw nila yung mga pizza. Ang sarap. Brick oven ba to? Pero ang sarap. Sarap. Hi, ka-wonder! Another day here in La Union. Nandito tayo sa Lakbay Ago. So, Ago o La Union to mga ka-wonder. So, nasa taas tayo ng bundok and view overlooking. Ay, wow! Hello po! Mabuhay po! Hi kayo sa vlog, ma'am! Hello! Hello po! Thank you po! Eh, si Chef! Oo! Iba. Oh, si Chef Richard Gomez. Ganda dito, ka-wonder. Oh. Meron silang restaurant dito na nasa taas siya ng bundok. And welcome to Sibol, Agoo, La Union. And ito yung view natin. Paliparan natin ng drone. And meron silang pa-drink.
So, ngayon ka-wonder, papakita ko kung paano gumawa ng binubudan. So, dito yan sikat sa Agoo. So, nag-invite sila ng cook talaga na gumagawa nun. Kaya, authentic talaga. So, ganito daw siya ka-wonder. Meron silang rice na luto na dyan. Tapos may powder sila. Special ingredient na nilalagay. Tapos hinahalo-halo. Ma'am, ilang years na po kayong gumagawa ng binuburan? Magdadalawang taon pa lang. Magdadalawang taon pa lang. Nung nanalo ako 2022, hindi na ako gumagawa. Pero pag mag-order, may order. Yan. Okay po. Ayan. So, ipapatikim na ni ma'am yung finished product. So, ganito yung itsura ng finished product. Ayun nga, kanina natikman siya ng mga kasama natin dito sa Maykan. Talagang medyo manamis-namis yung ating binubudan dito sa Agoo, na parang mas inaano natin siya, sinaserve natin siya as merienda or dessert. Hindi siya like wine talaga na sinaserve natin. So, kung matitikpan niyo po itong binubudan natin, talagang simple lang yung paggawa, na makikita mong simple lang yung paggawa niya kasi lasang-lasa mo pa rin yung pagkaka-ferment nung rice natin or yung ano na to, bigas or kanin pala. And ano na to, walang iba na nilalagay na like ingredients or yung mga preservatives or ano, talagang yung fermentation lang nung rice natin yung proseso nito. So ayun, itong binubudan natin, ang gumagawa po nito ay si Miss Maria Ismeña Valdez, ang ating queen ang ating binubudan queen dito sa Agoo, ang ating winner during the Binubudan Festival, Binubudan Making Competition. Ngayon naman ka-wonder, gagawa sila ng dinengdeng. Ang difference lang to sa dinengdeng na usual na nakikita nyo is, ito may mani. Okay. Ito sabaw daw ng dinikdik ng ulo ng hipon. So later papakita natin kung paano niluluto. Dito naman si Chef Rayco, nandito siya. Magluluto siya ng dinengdeng, pero ube. So ano pala to, iba't ibang variety ng ube. Ay, iba't ibang variety ng dinengdeng. Seafood stock. Wonder, ito na yung ube dinengdeng. So tignan nyo naman, punong-puno ng gulay. So tikman natin. Tapos may bangus pa. Maalat na may layers ng tamis dahil yung vegetables. Oh, diba? Na yung sabaw. Pero creamy ng kaunti sa gata. Hindi mo na mahalata yung gata. Yung bagoong yung nanalo dito. Taste test tayo, tara. Ano natin ang dinengdeng. Ayan na siya. Grabe yung yung seafood flavor niya dahil dun sa broth. Tikman natin yung mga gulay. Sarap. Super fresh. Lalo na kapag taga-Pangasinan kayo, Ilocos kayo, or Ilocano kayo, may appreciate nyo talaga yung super fresh na gulay. Ayan o. Ito para tong dahon ng ampalaya. Sarap. The best. Perfecto na parang comfort food ko talaga ang dinengdeng. Kaya tikman nyo ang dinengdeng kapag pumunta kayo dito sa La Union. Ngayon naman ka-wonder, taste test natin yung dinengdeng with mani. Ang special dito is nilagyan nila ng gata. So tikman natin yung sabaw niya. Oh wow! Kakaibang to, dinengdeng. Sobrang twisted na niya kasi nga nilagyan ng gata. Which is, I think, hindi naman ako nagreklamo kasi masarap naman talaga ang gata na pagkain, no? Anything na ginalagyan ng gata, for me sumasarap. So tikman natin yung mga gulay. Wow. Wala. I think ito na yung pinakamasarap kong natikman. Alam kung bakit? Bias ko din ang mani. Lahat din ng mani, ng may gata, gusto ko kaya masarap. Parang gusto kong mag-request ng rice. Wow. Ito yung food na pwede kong kainin. Kaya kong kainin everyday. Sarap ng gata niya talaga.
Possible pala yung ganito, no? Ayun, okay, tsura niya, ka-wonder. My God, ang sarap. Okay, last dinengdeng. This one is the dinengdeng na may mais. Tapos meron siyang katuray. So, grabe talaga, no? Iba't ibang klase ng dinengdeng yung natikman natin ngayon. Alam nyo, nag-share sila isang local dito kung bakit daw na-originate yung dinengdeng. So, it's about the resiliency of Ilocano people or mga taga dito sa lugar na to or mga taga Ilocano in general. Kasi kung ano daw yung available na mga gulay, ganyan, yun daw yung nilalagay nila sa kanilang dinengdeng. Kaya rin siya nagkaroon ng dinengdeng dito. And alam nyo mga ka-wonder, meron daw dinengdeng festival dito sa Agoo. Tapos may yung mga tinikman natin, yung una is yung sa may mani at ito yung pangalawa na merong mais. Ito daw yung mga winners ng dinengdeng festival nila and cooking show. So let's try. Oh my God. Ito naman ka-wonder. Parang pareha siya dun sa una nating tinikman kasi nga yung broth niya is seafood. So lasang-lasa mo talaga yung seafood na lasa niya. Tapos tikman natin. Bias ko din ka-wonder ang mais kaya di ko alam kung feeling ko magugustuhan ko to. Ang sarap din. Kakaiba. Ang sarap, tas ang fresh din ng mga gulay na nilagay nila. Parang may patola silang nilagay. Ang sarap. Medyo ano lang, konti na sobrahan nila ng alat. Pero all in all, in general, masarap siya. So, tikman natin ang shrimp. Fresh ang shrimp nila kasi nga nagtatanggal siya kaagad dun sa balat. Sarap. It's lunchtime, care of Agoo. Look at the food. Grabe, ang dami. It's a Budal Fight food. Thank you so much, La Union. Ayan, may token pa ang Agoo La Union. So, dyan na po nagtatapos ang ating La Union adventure, mga ka-wonder. Ang dami nating napuntahan dito, no? Grabe. So, hindi lang about beach, about surfing, or about kung ano mang iniisip nyo ang LU. Ang LU ay isa sa napakaraming pwedeng gawin. Ang dami nilang mga local products, may mga weaving, may mga daing, meron silang ano pa ba yun? May mga pottery at iba't ibang mga products pa dito. Ang dami pang pwedeng gawin dito sa La Union. So sobrang natuwa, sobrang nag-enjoy. Kayo ba, anong favorite part nyo ng La Union vlog natin? Or yung anong product yung gusto nyong makita or matikman na pagkain dito sa La Union? Comment nyo naman sa comment section and shoutout po sa lahat ng mga taga La Union. Maraming salamat po sa Department of Tourism Region 1 for inviting me na para ma-showcase po ang mga products ng La Union. Pati sa mga local community po ng La Union, maraming salamat po and naimas po lahat ng mga pagkain na in-offer po ninyo at natikman namin. So kung nagustuhan mo itong video na to, make sure to hit that like button and also subscribe na po kayo sa channel ko. This is Wonder J. Follow for more travel tips. Bye bye po.